So good morning mga guys, nandito po tayo sa Digos Terminal. Pupunta po tayo ng Tacurong City on board Yellow Bus Line 0688. Kasama nga pala natin dyan si Driver Espino at saka si Conductor Laparan. Ang busy kumakain ng manit, nagchichika ito si Laparan Papunta po kami niyan ng Tacurong City. So paalis na po kami niyan sa Digos City Bus Terminal paatras na po yung ating bus, which is Yellow Bus Line 0688. So guys, this is only a late post kasama po ito sa ating adventure papuntang Seoul or Sultan Kudarat. Shout out rin po pala sa ating inspector na si Mr. Mandioya, pati rin po yung naka-onboard na line supervisor, yung naka-red uniform So guys, kung pinadiretso ko lang kasi yung video hanggang Tacurong City, aabot po tayo sa 1.5 oras. So may mga portion sa video na pinutol ko na lang po at saka isinegment ko itong vlog na ito. I think we'll have 4 parts. So bear with me na lang guys, kasi para mag-fit po siya na ma-download po sa Facebook So ito yung kalsada papunta po ng Estrada Street. I think, if not mistaken, First Cramb yata ang pangalan nito, First Cramb Street sa Digos City. Ayan, takbong pogi lang tol. Yan si Driver Espino. Sa ngayon po guys, hindi na po unit niya yung 0688. Pinalipat na po siya sa Jensan Line. Aircon na po yung dala niya ngayon. I think Aircon 87. So mag-vlog din po tayo doon guys, yung tinatawag ng mga bus enthusiasts na Yutong Hamster. Ewan ko bakit Yutong Hamster, hindi naman siya mukhang hamster. Anyway, ito po yung access road guys papunta ng Estrada Street at saka all the way to 3 de Mayo. So ang mga bus na makikita natin dito ay aside from YBL na Tacurong Line ay dalawa lang po, which is Grand Transport at saka yung Mindanao Star Bus Transport. So ito nga pala yung crossing ng main road ng Digos or National Highway, at ito na po yung Estrada Street sa Digos City. So way back mga 2009, konduktor pa po ako niyan sa Davao Metro Shuttle. Meron pong hintuan dyan, nadaanan na po namin before mag Gaisano Grand. Pwede po magpasakay doon at that time. Hindi kasi gaano masyado maraming sasakyan noon. Sakto lang, hindi kagaya ngayon. Marami na rin pong tricycle, mga private cars, ayun, bus at saka public utility ng mga vans or UV Express So yun lang po, nating fancy naman sa Digos, pero shout out po sa mga followers natin sa Digos City sana lagi po kayong nakaantabay sa aming vlog at saka sa mga post namin sa Peromingan Archives Going 34,000 followers na po tayo guys. Sobrang salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating page Kaya hindi po tayo nagsasawang gumawa ng ganitong mga content. So nandito na po tayo sa crossing 3 de Mayo. So anong nakikita nating improvement? Traffic light lang naman po. So okay lang po yun. A sign of improvement sa syudad ng Digos. Wala na masyado yung magsasabi yung driver, libre dong. Kumbaga libre ba yung crossing, walang kasalubong or yung dun sa kabilang kalsada. So dito po sa ating right, yung kalsada na yan, papunta na po yan all the way to Cogon. Then labas po yan doon sa may Abbey of Peace at saka HPG ng Digos. So ito guys, technically this is the Davao Cotabato Highway. Sa mga lumang picture ng bus na na-post natin noon guys, napapansin ko sa mga comment about Minrapco, CBC, Wina, at saka Bukidnon bus. Dito pala yung daanan. I think ito yata yung lumang central line ng mga
bus companies. Kasi kahit yung Davao City to General Santos, hindi pa masyadong sikat yung Malungon. Dito kasi sila dumadaan sa Cotabato. Kung papunta ka ng Jensan, at that time siguro mga 50s or 60s, dadaan ka muna ng ng Makilala and then Takurong. So medyo luma na pala itong kalsada na ito mga guys. I think pre-war pa or post World War II. So nandito na po tayo sa Barangay Mati sa Digos City. Marami po dyan nagbibenta ng mga pottery. So kung interesado po kayo, pwede po kayong huminto dyan sa mga gilid-gilid na nagbibenta ng mga pottery, at meron din mga bibingkahan dyan mga guys. So ito nga pala yung Davao del Sur Sports Complex. Nag-held yan ng audition ang Pilipinas Got Talent before way back before the pandemic. So maraming nakitang mga sari-saling mga talent sa buong Mindanao yata yon, aside from Davao del Sur So guys, after Digos City, ang kasunod po natin na madaanan na municipality is the Municipality of Matanao. So ayan na po tayo sa Barangay Sinaragan sa Municipality of Matanao in Davao del Sur. So shout out po sa inyo dyan mga guys. At nandito na rin po tayo sa Kilometer 71, ang crossing papunta ng Poblacion Matanao. So shout out po dyan sa mga followers natin sa Municipality of Matanao in Davao del Sur. So since nadaanan na po natin yung Kilometer 71 or yung crossing Matanao, 2 kilometro na lang po mga guys, at parating na po tayo sa Municipality of Bansalan. So guys, a little trivia po, ang pangalan po ng Bansalan noon ay Miral. Nakita ko yan doon sa yung tulay nila, nakapangalan ay Miral Bridge. Hindi ko lang masyado alam ang history ng Bansalan, bakit from Miral napalitan ng pangalang Bansalan. Kagaya din yan po ng Jensan. Ang pangalan ng Jensan noon, Buwayan ba daw tawag nila noon, tapos na banggit din Dajangas, pero pinalitan ng General Santos in honor of General Paulinho Santos. So nandito na po tayo sa Bansalan Town proper, at ayan po, nakatawid na po tayo sa Miral Bridge. So ito na po yung town proper ng Bansalan. Hindi kagaya nun, walang Jollibee noon guys. Yung mall nila, yan yung Central Warehouse. Kahit pa paano, umuusbong na po yung bayan ng Bansalan, Davao del Sur. Shout out sa ating mga followers dyan sa Municipality of Bansalan. So papasok na po tayo sa palengke at terminal po nila mga guys. So sa bungad guys, pagpasok natin, yan po yung mga base papuntang Davao. Doon naman sa may palengke yung base ng mga van. At ito kami ng base para papuntang Takurong at saka Cotabato. So stay tuned po sa part 2 ng ating Digos to Takurong vlog mga guys sa Peromingan Archives. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe.